Pero dun sa tinitirhan namin before, nasa 280. Although hindi pa kasama yung kuryente, yung internet, tsaka yung rental insurance. Sa other units, nag-check pa kami ng iba. So, madami pa kaming nakita. Dami naming venue, siguro around 10. And nagsistart na ako masad noon, ma-frustrate, ganyan, na bakit wala naman ng para sa atin, ganyan. What's up, millennials? I'm Elaine Ira and welcome back to my channel. So, since marami akong viewers ngayon na bago pa and hindi pa subscribed, I just want to reintroduce myself. My name is Elaine Ira and I'm from Lawak, Pangasinan, Philippines. And I'm currently residing here in Toronto, Canada. So, as my previous viewers may know, na nag-move ako dito noong 2024, but I think they didn't know that we are living with my mother-in-law and sister-in-law. Pagkatating ko dito, napag-usapan namin ng asawa ko noon na gusto namin bumukod. So, nagsabi kami sa mom-in-law ko noon na yun nga, may balak kaming bumukod. So, sabi niya, naka-ready na daw ba yung first and last namin? Kasi kailangan yun. So, sabi namin wala pa po. So, nag-ipon kami that time ng pang first and last. While nag-iipon na rin kami doon, nag-download kami ng app na realtor.ca. So, andun lahat ng for sale at for rent na mga properties dito sa Canada. Buong Canada siya. Para magkaroon kami ng idea kung magkano dapat yung ipon namin. And then, magkano yung average na rental prices and kung anong itsura ng mga for rent na mga units. So, ang original plan namin is mag-rent ng 1 bedroom, which is based sa nakita namin before is nagsistart siya sa average na 1.8 per month. Yung iba kasama na yung kuryente, tubig, yung iba hindi, so magdadagdag. Pero dun sa tinitirhan namin before, nasa 280 yung per month namin. 2 beds, 1 bath na yon. So magkalapit lang. And then, although hindi pa kasama yung kuryente, yung internet, tsaka yung insurance, ng rental insurance. While also browsing sa mga rental units, rental properties, ganyan, napansin din namin na halos lahat hindi tumatanggap ng pets. If tumatanggap man, mas mahal siya kaysa sa mga hindi tumatanggap ng pets. And then, ayun, sabi nung asawa ko nun, what if mag-check tayo ng for sale na pasok sa budget natin? And then, yun yung ginawa namin. Nag-ipon kami ng pang down payment kasi ayaw din naman naming maiwan yung mga pets kung saan man sila iwan or something. So, gusto namin kasama namin sila. Kasi kung di nyo alam, meron po kaming 2 pets, si Milo and si Toffee. Once nakaipon na kami ng down payment, naghanap ulit kami sa realtor.ca ng mga condos for sale. Which is meron kaming 3 requirements, non-negotiables namin. First is good neighborhood. It's accessible, peaceful, and safe, of course. Number 2, dog-friendly. And number 3, minimum of 2 bedrooms. So now, I will share with you yung mga venue naming condos, pero hindi namin pinili. So let's see! We are now on our way sa showing ng condo townhouse, condo apartment. So ito pa lang yung unang showing namin, so we're not yet sure if this is the house. But we're excited because this is the start of open house. Pero ito na yung start ng paghahanap namin ng home. So, we're excited. Are you excited? Yes. Are you happy? What do you feel? Kinakabahan. Kinakabahan lang. Kasi, according to our agent, meron ding ibang tumitingin dito. So, may kalawan kami. So, let's see. So, this first unit ticked all of our requirements. Plus, it's close to my husband's work. So, pwede pa rin siyang maglakad papunta pa uwi sa work niya. Which is good actually. Kasi yung tinitirhan namin before is walking distance lang din. So, okay siya. Pero, hindi namin binili to kasi we learned na co-op siya. So, meaning kapag co-op, hindi sa'yo yung unit, meron ka lang rights to stay or to reside dun sa unit na yon, to live
So, hindi siya sa'yo. So, everything na gagawin mo or I don't know, lahat i-approve ng board. So, kung actually, after mong na-decide na gusto mong bilhin yung rights, may interview pa siya. So, depende pa yun kung makakapasa ka sa interview. Tapos, ayun. And then, kung ibebenta mo naman yung unit, ipapa-approve mo ulit sa board. So, dahil nga rights lang yung meron ka kung bibili ka sa co-op, yun din yung naghihinder for financing. Kasi hindi lahat ng bangko nagpapautang para bumili sa co-op unit kasi parang wala silang collateral. Like kapag hindi ako nakabayad, halimbawa, hindi nila mabebenta bigla yung condo on their own. Kasi rights lang yung mabibili. So that's why hindi namin siya binili. So after nun, nahirapan kami maghanap ng next na i-view namin kasi lahat pala nung nakikita namin mura, co-op pala. So nag-steer away na kami dun sa co-op. Nag-advise din sa amin yung agent namin na magtingin in a higher price point kasi na lahat ng nakikita namin is co-op. So, sa higher price point, andun yung mga condo, townhouse, ganyan. So, nagtingin kami, sabi niya, i-check na lang daw if pwedeng tawaran or something kasi nga buyer's market naman. So, it's good for us. So, this is our next unit naman. You like the paneling? So, this unit ticked all 3 requirements as well. And it's very good din kasi newly renovated pa siya. Lahat ng appliance bago. But this one is a power of sale. So, yun yung reason bakit medyo mababa siya compared of the market value. Yun din yung reason kung bakit hindi namin siya natawaran kasi diba tumingin kami sa higher price point. Tinawagan ng agent namin yung seller's agent, hindi sila pumapayag kasi nga since bangko yung nagbebenta and power of sale siya, yun na yung price nila. Like, hindi na sila nagbabudge, hindi na sila nag-a-adjust. Yun, hindi namin nabili yung unit na yun. Although, ang ganda and gusto talaga namin siya. So, hindi siya para sa amin. And after that, ang dami pa naming units na na-view. Nag-check pa kami ng iba. So, madami pa kaming nakita. Siguro around 10. Pero hindi pa rin namin makita yung para sa amin. And nagsistart na ako masad noon, ma-frustrate, ganyan, na bakit wala naman ng para sa atin, ganyan. So sabi ng asawa ko sa akin noon na maging patient lang daw ako, baka hindi pa nga ito yung time na para magka-road kami ng condo. Sabi niya, pag-pray daw namin na mahanap na namin yung para sa amin. Napareflect ulit ako na, bakit nga ba ako nagmamadali na makabili agad, ganyan. Hindi ako maging patient, so buti na lang talaga patient yung asawa ko kasi kung ako lang, ewan ko. So, ayun, sabi ko, siguro nga, nire-ready pa tayo ni Lord sa mas magandang condo na para sa atin, na mag-work para sa lifestyle natin. So, ayun, after nun, matagal din kami hindi nag-view, and then, nag-reach out ulit yung agent namin na may nakita nga siyang unit ulit na parang feel niya is magugustuhan namin. We are on the way to another showing. Babe. So, this one ticked all 3 again kasi hindi naman namin review kung hindi namin gusto, diba? Pasok din siya sa budget, which is very good. And yung neighborhood na gustuhan namin kasi malapit siya sa church. Akala namin ito na. So, tinawagan ng agent ulit namin yung seller's agent. And then, parang sinabi niya na, ay, hindi pa yan yung price na gusto ng buyer, ay, ng seller ko, sabi niya. So, kaya pala ganun yung price is, nag-e-expect, ganun talaga may. Nag-e-expect siya na magkakaroon ng multiple buyers na interested kasi nga, pinost niya ng mura. So, ang ganda, nagustuhan namin, parang ganyan. So, ina-expect niya magkaroon ng bidding war. Parang tumaas para ma-meet yung gusto niyang price. Yung gusto niyang price, hindi na siya abot sa budget namin. So, yon. And then, syempre, nagustuhan nga namin yung neighborhood. Bumalik ulit kami sa realtor.ca. Tapos, nag-check kami ng mga similar for sale units sa area. So, doon namin nakita to. Nag-request ulit kami sa agent namin na i-view, ganyan. Tapos parang sabi namin, this is it. Nakita pa namin na, nung nag-view kami, may parang samahan sila ng mga
pet owners na nagsabay-sabay sila nag-walk. So, very pet-friendly. Ganyan. Tapos pagkapasok namin sa unit, syempre wala yung mga seller. Pero meron siyang pusa. So, ayun. Wala lang. Parang ito na yung sign ni Lord na, ito na yung para sa amin. Ganun. may feeling. Ewan ko. May naramdaman akong ganun. Di ko alam kung ganun talaga siya. Upo. Tapos, ayun. Sinabi namin sa agent namin na gustong-gusto namin yung unit. Nakipag-negotiate pa siya. And sabi niya, this is a good thing for you because this unit has been sitting in the market for like a few months. Sabi niya. So, baka pwede pa natin tawaran, sabi niya. Sabi niya, meron silang nakitang unit sa kabilang building. So, and parang chine-check out nila yung unit mo, sabi niya sa seller's agent na, kung bababaan mo yung price mo, yung unit mo yung kukunin nila. Kung hindi, magtitingin sila sa kabilang building kasi meron din namang mga for sale doon, sabi niya. Thankfully, pumayag yung seller. So, mas bumaba pa yung price. So, grabe, thank you, Lord. Talagang patient lang talaga kung talagang hindi pa para sa'yo, hindi ka pwedeng magmadali talaga kasi may hinanda talaga si Lord na for you. So, for us, ito yon. So, thankful lang talaga ako na yung asawa ko very patient siya, which is contrast kami. Pero it works talaga. So, ayun lang, yun yung ibang mga house na tinignan namin before we chose, or this house chose us. Ganun. And then next week, papakita ko na tong unit namin. Kasi hindi ba ako nag-house tour, no? So, ayun, mag-house tour tayo next week. Pero yung bare pa siya para bago kung anong itsura niya bago namin nalagay yung mga gamit namin. So, yeah. Thank you so much for watching this vlog. I hope nag-enjoy kayo and see you on my next vlog. Bye! We've got the keys! Ay, ganun pala. Wow! Welcome to your new home! Yes. Walking closet. Diretso sa CR.